Nangyari na ba ito sa'yo? Kung saan verbal lang ang naging usapan sa bentahan ng lupa ninyo, pero matapos ang ilang araw, biglang umatras ang kausap mo dito. Tara, magkapit mag-usap muna tayo. Dahil sa mga susunod na araw po ay pag-uusapan natin ang lahat ng uri ng obligations and contracts sa bansa at magsisimula po tayo sa bentahan ng lupa. Kaya una, in general, ay valid po o legal ang mga verbal na bentahan sa ating bansa. Subalit may mga verbal po na bentahan na kahit valid po ang mga ito ay tinatrato naman pong unenforceable ito. O ang ibig pong sabihin nito ay hindi po kayo pwedeng dumulog sa hukuman para lang mapilit ang kabilang partido na tumupad sa naging usapan ninyo. At ang bentahan po sa lupa ang isa sa mga sitwasyong ganito. Maliwanag po kasi ang ating civil code na kapag lupa na ang bibilhin o ibebenta ninyo, napakahalaga po na dapat in writing o dokumentado ito. Otherwise, wala po kayong karapatang magpatulong sa husgado kung sakaling magkaproblema po kayo dito. Subalit ang pangalawa ay may mga exceptions naman po ito. Dahil kahit verbal lang po ang naging usapan ninyo, subalit eventually ay naging partially o fully executed naman po ito. Halimbawa, kung kayo na po ang may possession ng lupang binili ninyo, then tatanggapin na po ng husgado ang kaso ninyo kung sakaling magkaproblema po kayo dito. Kaya nga kahit verbal lang po ang naging usapan sa bentahan ng lupa ninyo, kung kayo na ang nakatira at namamahala sa lupang binili ninyo, o kaya naman po nakapag full or partial payment na kayo dito, o ginastusan nyo na at inayos na ang lupang binili ninyo, o kaya naman kayo na ang nagbabayad ng buwis para dito, o kung hawak nyo na ang titulo ng biniling lupa ninyo, then exempted na po kayo dahil magagamit nyo na po ito bilang ebidensya sa naging bentahan po ninyo kung sakaling umatras man ang kausap ninyo. Kaya nga pong pangatlo, sa susunod na magkakaroon ng transaksyon sa lupa kayo, siguraduhin nyo pong laging dokumentado pirmado ang lahat ng naging usapan ninyo dahil napakahirap po talagang ipaglaban at patunayan sa hukuman ang mga usapang bentahan kapag verbal lang po ito. At tandaan po ninyo, kahit nga po manalo kayo sa kaso at matuloy ang bentahan nito, hindi nyo pa rin mairerehistro ang bagong titulo nito sa pangalan ninyo unless may deed of absolute sale kayo na pirmado at notaryado. Kaya ang payo ko po sa inyo, kapag lupa na ang ibebenta o bibilhin ninyo, hanggat maaari ay idiretso nyo na sa deed of absolute sale ang pipirmahan ninyong dokumento at siguraduhin po ninyo na kumpleto ng resibo ang bawat bayad ninyo. Jeanette.